Nabiktima ng hinihinalang miyembro ng tinaguriang Papel Gang ang customer ng isang laundry shop o palaban sa lungsod ng Quezon. Ang suspect ay nagpanggap na nangihingi ng abuloy o donasyon pero pasimple na palang sinisikwat yung cellphone ng biktima. Si JP Soriano, Nakaleto 24, eksklusibo. Linggo ng hapon, habang nag-aantay na makuha ng babaeng ito ang mga pinalabhang damit sa isang laundry shop sa Quezon City, ginamit niya ang laptop at itinabi naman dito ang cellphone. Maya-maya, pasimpleng nilapitan ng isang lalaki ang biktimang babae. Naglabas ng ilang pirasong papel ang lalaki. Nilabag ang papel na dala at pinatungan ang cellphone. Sabi ng biktima, nagsusulisit daw ang sospek nang lapitan siya. Pakiusap ng biktima na wag nang ipakita ang mukha niya at wag na rin siyang pangalanan. Wala siyang sinabi, inabot lang niya yung paper. Tapos, nung tumingin ako sa paper, parang na-realize ko na mang-solicit siya. So, sinabi ko na parang, ay, wala akong pera, wala. Pero ayaw niya itigil, parang kung ano-ano sinasabi niya. Actually, hindi ko nga maintindihan yung sinasabi niya. Parang nang bablab lang siya. Tapos, no matter how many times ko sinasabi na parang wala, pinipilit pa rin niya. Ilang sandali pa raw, sinabi raw ng lalaki na iiwan na lang niya ang papel at babalikan na lang ito, sabay alis. Nang bigla raw na-disconnect ang internet sa laptop ng biktima. Mula sa hotspot daw kasi ng cellphone nakakonekta ang internet niya. Nang hanapin, wala na ito sa tabi niya. Alam na raw niyang natangay na ito ng sospek na lumapit sa kanya. Pati ang staff ng laundry shop nataranta na rin. Ay ate, wala na yung phone ko, ate, yung phone ko. Sabi ko, bakit saan mo ba nilagay? Sabi ko gano'n. Tapos ate, baka nakuha niya. Sabi niya gano'n. Tapos yun, nawala na. Ninabol namin dalawa sa labas, wala na. At pagkakuha nga ng cellphone ng suspect dun sa biktima, agad itong lumabas at umangkas sa isang motorsiklong nag-aabang sa kanya kasamang isa pang lalaki at agad tumungo sa direksyon na iyon papuntang Marikina. Agad nag-report sa barangay ang biktima kasama ang may-ari ng laundry shop. Gamit ang GPS, nalaman nilang nasa Marikina na ang tumangay ng cellphone pero di na ito natunton hanggang ngayon. Ayon sa barangay, ito na ang ikalimang kaso ng pambibiktima ng grupo ng Papel Gang sa lugar ngayong taon. Parang dinoktor lang yung perma ni Cap. Kasi siyempre, tatanggi yung tao. Ay, hindi. Wala kami pera. Sige, hindi bali na ako. Gaganon yun. Aalis na. Mamalaya na lang ang biktima, wala na yung cellphone. Payo ng otoridad sa publiko, bantayang maigi ang mga gamit at laging maging alerto. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras.